Wala na kasing tiwala ang taong bayan sa mga pinagsasabi ng bangag administration na ito. Actually, hindi na kailangan ng mga medical records na yan. Wala yan. Kayang pineke niya nga yung kanyang ano. Di ba? Ipineke nga niya yung kanyang ang tawag, drug test. Remember that? Bakit sinabi nating peke yun? No, nagkaroon ng hearing sa PIDEA Leaks, inimbita ang doktor. Nakita natin yung doktor na nagmamaang-maangan at halatang nagsisinungaling. It just so happened na tinapos nila yung PIDEA Leaks na yun. O, isa pa yung issue na yun. Pero hayaan mo na muna yun. Di ba? Kaya hindi enough yung medical records. Kasi kayang doktorin. Ang kailangan natin ay proof of life together ng mga media, ng mga bayarang media, at nakalagay ang petsa or real-time na live. Kasi again, pwedeng pikein yung live. Kahit panahon pa ng 1940s, kung pwede mong i-live broadcast, kaya mong i-live broadcast. Zaralina and NBA Flash. Okay, sige, unahin na natin. Tuloy-tuloy na tayo. Ano ba? Malala na ang sakit. Sabi ni Kulasa ng Malacanang. Alright? So mga kababayan, alam niyo naman na in the past, talagang pinag-uusapan etong kung buhay pa ba si Bangag, malala na ba siya, may mga nagsasabing patay na siya, o baka patay na, o naka-frozen na. Alam nyo, ganito talaga kapag masamang damo. Okay? Etong Kulasa ng Malacanang, si Clarissa Taratara, yung tagapagsalita ni Bangag, na kumbaga lahat ng kasinungalingan nasa kanya na, umaaktong doktor, umaaktong nutritionist, umaaktong abugaga, at lahat-lahat na. So ngayon, mga kababayan, okay, okay, tingnan natin. Let me gurgur one today. Because pag buwan na mano, dapat gugurgurin natin agad. Okay. So, mga palangga, di ba the other day, naglabas sila ng video na kesyo merong engagement si Bangag, na ganyan, na buhay pa, chuchu. Pero hindi natin alam kasi kung pre-recorded yung video, or, yung mga ganun ba mga eksena, tapos naglabas yung DZWB, ang GMA7, ng file video, na buhay pa si Enrile. So talagang ang tao naguguluhan. Okay? Hindi lahat ng mga tao sa social media ay nasusundan ang bawat segundo, bawat minutong kasinungalingan ng Bangag administration. Alright? So di ba may matagal na actually, at inamin naman ni Bangag na siya, hi Eloisa Palangging at si Kate Wazon. Okay. Inamin naman ni pangalan nito ng Bangag na mayroon siyang diverticulitis o pamamaga, inflammation ng kanyang boto, hindi joke lang, na kanyang bituka, mga palangga. Yes, Annabelle and Liz Vergara. Okay, mamaya bati-batiin natin ang inyong mga mga emote ninyo. So mga kababayan, ngayong araw na ito, alright, I think 7 hours ago, saan na kayo? Si Kulasa ng Malacanang, o tinatawag yung Auntie Claire, hindi naman Claire ang pangalan niyan. 'Di ba? Clarissa Saltik. Okay? Alright. So recap tayo. 'Di ba? Dahil kaya inilabas nila Bangag na may sakit siya. Ako nga sabi ko, 'di ba, una kong pinasabog sa inyo, nagkaroon siya ng muscle spasm in 2023 na akala ni Lisa Tanas ay mamamatay na si Bangag, kaya nataranta siya during the time, naalala nyo. But nakita kasi natin, balikan natin na may mga tumutulo na dugo sa gilagid niya, din yung sipon niya uncontrollable, 'di ba? Hindi niya mapigilan talaga na lumalabas yung mga body fluids sa kanyang katawan. Kasi nga addictus benedictus. Okay? Addict talaga. Mga kababayan, bago natin pala pag-usapan yung sinasabi ni Clarissa Taratara, ngayon, tinatakot na naman, paulit-ulit everyday, ang mamamayang Pilipino, ang mundo ng social media, na kayo ay kakasuhan na nagpapakalat daw tayo, o sino man ang nag-post about this, ng kasinungalingan
laban kay Marcos Jr. Kung siya ba ay malala na, may sakit, patay na. Kasi may mga lumalabas na mga video sa Reels o dyan sa Facebook kung saan man na nakikita ninyo na mayroong convoy ng ambulance, may PSG, talagang makikita mo, di ba? Hindi natin alam kung si Bangag ba talaga ang nakalagay sa loob ng ambulance na yun o parang malaking bus o si Satanas o kung sino sa mga demonyo na mga bangag sa Malacanang, kung sino yung sinugod sa hospital. So, syempre, ang taong bayan, may karapatan tayong lahat, lalo na kayo, dyan sa Pilipinas, kung malaman kung buhay pa o malala na ang inyong presidenteng adik at bangag. Pero dahil kayo ay mapagmasid, aware kayo, nakikialam kayo sa isyong pampolitika or social issue, so nandoon ngayon yung mga question ninyo, buhay pa siya, naka-freezer na ba, or whatever, ganyan. So ang panakot ng mga buwaka ng Genimes ay kakasuhan tayo, kakasuhan kayo. Lahat tayo dito. Bakit tayo kakasuhan? Di ba? Na dapat itong hayop na gobyernong ito ang magsabi kung buhay pa ba o patay na, bitbitin na lang yung doktor niya eh. O ito si Dr. Kwak-Kwak, magsalita ka na, buhay pa ako, andito ako sa tabi ng hospital or mag-release ka ng doctor certificate. Or, ito na lang eh, mga kababayan, kasi kung ako yung presidente na sinasabi na buhay o patay pa, na malala ang sakit, ganito, ganyan, 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 magpapatawag ako ng press conference. Di ba? Magpapatawag ako ng press con. Today is April 8, 2026. O ito, tawagin niyo lahat ng mga chismosang media personalities. So para makapagtanong sila kung buhay pa ako o patay na. Sa world of AI now, pwedeng i-clone. Di ba? Ang pagmumukha ni Bangag na hindi natin alam na very perfect yung pagkagawa nila na mag-emote na kunyari buhay pa siya. Pero ngayong araw na ito, eto dito ninyo, ito yung babasag sa lahat ng kasinungalingan ng Bangag administration. Sabi kasi dito, ibinahagi ni Palace Press Officer Yusek Saltik, okay, itong si Clarissa Castro, aka Kulasa ng Malacanang, okay, ibinahagi daw ang pinagdadaanan ni President Bangag Marcos nang ma-diagnose ng diverticulitis. Kumbaga sa level ng pain, sabi niya, eto maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Mga palangga, any medical personnel here, kahit nga hindi kayo medical na nakaranas kayo ng pain, pag sinabi mong maximum ang pain, ibig sabihin sukdulan hanggang langit ang sakit. Na namimilipit ka kapag ganito ang sakit, mga palangga. Ngayon sinabi mo mismo niya, kumbaga sa level ng pain, maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Ngayon, dahil sa naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Sabi ng Kulasa ng Malacanang. So, namimilipit sa sakit, sukdulan ang sakit, ayaw niya nang kumain. Anong ibig sabihin niyan, mga kababayan? Ang ibig sabihin niyan, malala ang kanyang nararamdamang sakit. Matindi, yung, namamaga, di ba? Kasi diverticulitis, itis meaning inflammation. Di ba? Inflammation of the colon. Di ba? Yung kanyang bitukang bulok na. Kasi sabi dito, hindi talaga, tapos sabi ni Clarissa Castro, hindi talaga siya palakain pero nagluluto siya. Anong kaputang kadyutahan yan? Hindi siya palakain pero nagluluto siya. Alam mo yung sabog, yung explanation, yung train of thoughts niya talagang sabog. Eh wala, sabog talaga. Ngayon, ang punto, dibista natin dito mga kababayan. 'Di ba? 'Di ba pag kung kayo ay na-ospital na o yung mga may experience sa inyo on a scale of 1 to 10, sila sa tanong ng doktor, gaano kasakit ang nararamdaman mong pain? Sabihin mo 8, 7, 8, 9. Pag sinabi mong 8, 9, sasaksakan ka or bibigyan ka ng pain medication kasi sobrang sakit. Eh ito sinasabi mismo ni Kulasa, ni Clarissa Tarataran na sukdulan or maximum. When you say maximum,
to the highest level, di ba? Ibig sabihin, pwede na talagang bulok na yung bituka niya, lahat, pati buli niya, butas naman talaga. Butas na. Di ba? Kumbaga sa code blue na siya. Di ba? Ibig sabihin, pwede na siyang mategi. Hindi nga natin alam, naka-frozen na ang gago. Di ba? Infected na siya. Pwedeng ganun eh. Di ba? Kasi sinabi ni mismo ng kanyang tagapagsalita, ay severe or maximum, yung ginamit niyang words, mga palga, maximum. Physically, kapag nasa maximum in pain ka, to the highest level o sa maximum na sinasabi, so maximum level na sinasabi nitong kulasan ng Malacanang, sobra yan, para kang sinasaksak or binabaril, I don't know kung tama yung yung pagsabi ko, pero para kang yung tinatawag na stabbing pain or sharp pain, di ba? So, sobrang sakit yan, namimilipit ka. Kasi ako na-experience ko na namilipit ako, na nagkaroon ako ng gallstone problem. You know that, di ba? Para ka nang akala mo mamamatay ka na you cannot function mentally, physically. So, kung in pain si Bangag, ibig sabihin pag in pain ang isang tao, hindi ka nagkakapag-desisyon ng tama. Di ba? Wala kang decision making. Meaning, dapat si Sara Duterte na dapat doon tayo pupunta. Meaning, dapat ang presidency ay na kay Sara Duterte na. Kasi inamin mismo ng kanilang tagapagsalita na in pain, di ba, to the maximum level, itong bangag na presidente. Lahat naman, hindi naman, swerte kayo kung hindi kayo nakaranas sa sakit. Di ba, pag sumasakit yung tiyan natin, sumasakit yung ulo natin, pag sobrang sakit, hindi tayo makagalaw, nakaupo lang tayo, nakaratay tayo, hindi tayo makapag-init man lang ng tubig, o tamad ka, hindi tamad yung hindi ka makabangon kasi severe pain ka. So yun, coming from them. So meaning, tama lahat ng mga information na nakarating sa ating lahat, na si Bangag ay nasa hospital, whatever hospital, di ba? Kasi pag sinabi mong maximum pain, people, hindi manageable yung pain mo sa bahay. Meaning, kailangan mong dalhin sa hospital. So, hindi tayo ang fake news. Kasi pinatutunayan ng kulasan ng Malacanang, ni Clarissa Taratara, na talagang ang kanyang amo ay malala na. Ano ba sa Tagalog ang maximum? Malala, sukdulan, depende sa gamit mong pananalita. When you talk about pain, sukdulan, abot hanggang langit. Di ba? Pwedeng yung bulik ni Bangag ay may nakapasak na, na tubig, di ba? Na tubig. Well, you know that already. So dito natin malalaman, mga palangga, sabi ko nga, physically, hindi ka makakagalaw. And emotionally, mga kababayan, kapag ganitong klaseng sakit, emotionally, kaya siguro nagpapanik sila, no? Dahil matindi yung sakit eh. Pag matindi yung sakit, hindi ka talaga makakapag-isip. Depressed, di ba? Kaya siguro, ang ginawa ni Lisa Tanas, asan na yung picture na yun? Ang ginawa ni Lisa Tanas nung Easter Sunday, where is that Easter Sunday picture? Ito. Di ba? Kaya sila, mga kababayan, nakita nyo yan? Kaya sila, palangga, nag-release ng peking picture ni Bangag or AI. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo na ang itsura ni Lisa Tanas, current, kidnapper na kidnapper sa Tanas, samantalang si Bangag ay AI look o mataba. Mataba yung pagmumukha niya. So, sinong nagpasabi ng sinong nagpapakalat ng fake news? Sila. Bakit kayo mag-release ng picture na ganon? Bakit tinatakpan nila yung mga pictures ng mga sinasabi nilang current pictures o event? 'Di ba? Yung mga dates, kung anong araw, anong pangyayari, 'di ba? Bakit tinatakpan nila? Pinag-usapan natin kahapon 'yun. So emotionally, kung titignan ninyo, itong Bangag na ito, nagpapanik na sila. 'Di ba? Kasi hindi nila mailabas yung warm body ni Bangag. Sabi ko, hindi na natin, kasi hangga't hindi sila nag-i-invite ng mga media men, okay, na lahat pupunta na, ito, ngayong araw, April 8, ganito, ganyan, nandito ang Pangulong Bangag. Okay, maglagay sila, lagay ng April 8, tagtarin nila lahat ng tarpaulin. April 8, April, you know, at live talaga. 'Di ba? Kasi karapatan ng taong bayan, mga palangga, na malaman kung
buhay o patay na si Bangag dahil mismo kaming sa bunganga ni Clarissa ng saltik ng Malacanang. Lahat naman yan sila may saltik, di ba? Mga kababayan, na maximum ang level ng pain niya, pwede nga, di ba? Kung maximum na sinasabi niya, pwede nga ngayon ay nakaratay siya sa St. Luke's. Posible na yung mga lumalabas na video na may PSG, may convoy ng mga police at mga ambulance, mga kababayan, pwede nga possible, di ba? Kasi tinitignan natin, ina-assess natin, depende sa pangyayari. So, sabi ko nga, pwede talagang siya, at hindi tayo nagpa-fake news dito. Inamin na may sakit at malala. May doktor ba dito? Naka-encounter na ba kayo ng diverticulitis patient? 'Di ba? So malala 'yan. So hindi tayo fake news. Malala 'yan at ayon sa batas, mga kababayan na binanggit na kanina, 'di ba? Ng mga nakaraan ng ating mga magagaling na abogado 'yan, na based on Article 7, Section 11 to 12, mga kababayan, ipinapaliwanag, okay, na mayroong pamamaraan ang batas natin para mailipat, okay, ang presidency kay Inday Sara kapag ganyan ang situation ng bangag na administration. Well, ang sabi dito, voluntary declaration, 'di ba, ng bangag na masasabi niya, hindi ko na kaya kasi talagang hindi ko na kaya, ever since naman, hindi niya kaya maging presidente, 'di ba? Hindi ko na kaya kasi talaga ang buli ko, may nakapasak na may tubig, ang bituka ko, namamagana, chuchu-chuchu, kaya iano ko na kayo sa vice president. Pero hindi niya gagawin yan. Alright? Hindi gagawin yan. Kasi hanggat ipaprose nila kung buhay o patay pa si Bangag, para maipagpatuloy nila yung pagnanakaw nila every single day, gagawin nila yan. Number 2 here, okay? Cabinet declaration. Okay? Yung mga cabinet secretaries na mismo magsabi na, hindi na kaya, majority ng mga cabinets, mga kababayan, na hindi na kaya, incapacitated na yung bangag naming presidente. Suko na kami, namamagana talaga ang kanyang bituka. Sabi nga, nasa maximum level yung pain niya, hindi na niya kaya. So, kailangan nang i-proclaim ang ating Vice President Sara Duterte. But again, hindi gagawin na ng mga cabinet secretaries na mga nakatanggap ng male-maleta. Alright? Another issue, okay, not issue, another batas na pwedeng gawin. Kung mga kongresista, pwede silang pagdebatihan nila, di ba, kung ayaw pa rin na alam na ng taong bayan na malala na si Bangag, which is sabi nga ni Clarissa Taratara, malala na yung sakit. Kunyari, ito, sinusundan lang naman natin yung mga factual dito. So, pwedeng magdesisyon ang Kongreso. Ang totally, ang jutak ni Bangag, kasi incapacitated naman si Bangag the moment na umupo siya bilang presidente, talagang incapacitated na yung jutak niya. Dahil addictus nga. But again, pwedeng pagdebatehan dyan sa Kongreso o pursue ng Congress, mga kababayan, na dapat wala na si Bangag. But again, hindi naman gagawin yan ng Congress. Mga maletas kongresistas nga Ayaw nga nilang tigilan si Inday Sara. Mamaya pupunta tayo doon kay Inday Sara. Di ba? Ngayon, ano dapat ang ginagawa ng Malacanang, ng mga julul? Dahil sinasabi, inamin mismo dyan, andyan sa mga biased media, na malala na nga si Bangag. Malala na yung sakit according to Clarissa Taratara. Alam nyo, lumalabas unconsciously kasi, mga kababayan, hindi nila namamalayan. Kasi dahil totoo yung mga nakakarating sa atin na mga balita, hindi nila namamalayan, hindi kasi nakokontrol ang katotohanan. Kahit na gaano mo itago, mga kababayan, yung katotohanan, minsan kapag yun spontaneous talaga na tinatanong ka ng interviewer o ng tao, lalabas yun kasi yun yung totoo Nakalagay dito sa isipan mo, yun ang totoo. Kahit na magsinungaling ka, minsan, hindi mo namamalayan na nasasabi mo yung katotohanan. Kaya sinasabi nga ni Clarissa Taratara o nitong ni Kulasa ng Malacanang na malala na yung diverticulitis. Di ba? Malala na yung diverticulitis, mahilig pa magluto. Saan ka nakakakita na in severe pain, mahilig magluto at hindi na kumakain?
'di ba? The moment na yung sinabi na hindi siya masyadong kumakain, bagsak na ang health mo. Kasi hindi ka na kumakain eh. Meaning, you're weak plus severe pain. 'Di ba? So medically, pag titignan mo, kahit na hindi ka medically inclined, pag sinabi mong in pain at hindi na kumakain, sa simpleng mamamayan, maintindihan mo na bagsak na ang physical na pangangatawan ni bangag, and of course, kapag bagsak ang physical condition mo, ang mental mo sunod diyan, magkaano yan. Okay? Kumbaga, twin yan. Hindi po pwede na namamagana yung buto ni bangag, yung buli ni bangag, lahat namamaganing sa kanya, tapos di ba, high pa rin siya. Well, kung sa bagay, yung epekto ng pulburon, party, di ba? Siya lang siguro yung ganyan na namamagana, di ba, aragoy ang buto ko, di ba? Ang buli ko, it's too big, alpot, di ba? Tapos gumaganon, sumisingot. Wala naman siguro taong ganyan na namimilipit na sa sakit, sumisingot pa ng pulburon. Di ba? So ang question natin dito sa mga bangag na ito, bakit, okay, hindi nyo ilabas, napakasimple lang, yung, well, doctor certificate, wag tayo magpapaniwala sa doctor certificate na yan. Or unless, lalabas yung family doctor o bangag doctor, ni bangag na, I'm Dr. Kwak-Kwak, arikitik-kitik, yung mga, mga drama niya, I certified that bangag is really bangag. Diba? Yung mga ganon, ilabas niya. Ilabas ng doktor na nasa matinong kaisipan, matinong ugat, ano ba yan? Yung, yung bituka niya, matinong bituka ni bangag, di ba? Na functioning pa or what? Pero hindi nila ginagawa yan. Ang ginagawa nila, mag-release sila ng mga lumang pictures, lumang video, 'di ba? Tapos tatakutin ng taong bayan na tayo ay nagsisinungaling, nagpapakalat about sa health condition ni bangag. Inamin na nga mismo in severe, in maximum pain siya eh. Sinong-sinungaling? Hindi ba sila? 'Di ba yan din yung ginawa nila nung nilabas natin yung pulburon video? Ayun, ang sabi nila, ayun na, hinain na ng PCO, pumunta sila sa DOJ, maghain ng mga reklamo sa nagpapakalat ng kasinungalingan ng kondisyon ng bangag na presidente. Malinaw na nasa critical na kondisyon ang bangag na presidente, kung hindi man siya patay ngayon, na when you say maximum level of pain, mga kababayan, sa kaduluduluhan ng impyerno ang sakit. Di ba? Kapag tayo ay may sakit, lahat ng santo tinatawag natin. Kasi sakit-sakit na, hindi mo na kaya kasi akala mo katapusan na ng mundo mo. Kasi na-experience ko yung severe pain na sinasabi nito. Hindi ko lang alam yung maximum pain, kung habang yung maximum pain na sinasabi niya, baka combination ng, ng diverticulitis at combination ng singhotitis niya. Di ba? Singhotitis. Namamaga yung jilong, yung nasal, lahat na lang parts sa dito dahil sa pagsisingot. Kaya nagkaroon siya ng singhotitis. So hindi ko lang alam pag combination na ganyan kung anong magiging effect. Okay? So mga kababayan, ano dapat ang ginagawa diyan? Maglabas sila ng official document ng doktor, okay, na makapagpapatunay na si bangag ay buhay o patay na. Dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung fit to work pa ang bangag, which is alam naman natin, buong buhay niya ay hindi talaga siya fit to work dahil sinabi naman ng kanyang kapatid, inamin, na talagang addictus benedictus si bangag, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay. Diba? Hindi pwede yung video ng mga throwback. Dapat current video, imbitahan hindi rin pwede yung solo video lang. Solo yung dalawa lang sila. Hi sir, kumusta po kayo? Diba ganon? Kasi di natin alam, ang AI can do magic. Nabubuhay niya ang patay. Hindi tayo pwede magtawa hanggat hindi siya nagpapatawag ng press conference, katulad kay PRRD, talk to the people ni PRRD. Alas, gabi-gabi may cabinet meetings, may mga media, may mga nagtatanong. Yun yung transparent. Hindi ito, silang dalawa lang. So hindi natin alam
excuse me, kung ito ay manipulated through AI para lang masabing buhay buhay or nasa tamang katinuan pa rin si Bangag or nasa hospital na nakaratay kasi nga maximum pain. 'Di ba? Kaya ginagago tayo. Ang hayop na mga administrasyong Bangag na ito, puro kasi maleta kaya wala nga tayong aasahan. Congress, okay? Mga cabinet secretary, sakita nyo naman yung mga maleta na dineliver kay Bangag. According to Zaldico, 100 billion a year. Nilabas ni Attorney Baligod and I think Congressman Mike Defensor. 'Di ba? Yung mga video na maleta na sila talaga ay itong mga taong ito na kinasabwat nila nag-deliver ng pera sa Bangag na administrasyon. Okay? So yan, mga kababayan, kaya hindi tayo basta-basta naniniwala o hindi tayo basta-basta maniniwala dito sa nilalabas ng mga media ng Bangag administration na mga videos kung buhay o patay pa si Bangag. Kahit yan ay live video na kunyari may ginagawa ganyan-ganyan, mga kababayan, na sila-sila lang. At hindi, para malaman natin kung live video, magbasa sila ng comment, real time. Oh, ayan, sabi ni ganon, ayan, patay na. So, malalaman natin na live video. Pero yung recorded sa panahon ngayon, itatago ni Lisa Tanas, mga kababayan, kung si Bangag ay patay na o buhay pa. 'Di ba? Wala na kasing tiwala ang taong bayan sa mga pinagsasabi ng Bangag administration na ito. So, anong tawag dito? Proof of life lang. Actually, hindi na kailangan niya mga medical records na yan. Wala yan, kayang pineke niya nga yung kanyang di ba? Pineke nga niya yung kanyang, drug test. Remember that? Bakit sinabi nating peke yun? Na nagkaroon ng hearing sa PIDEA Leaks, inimbita ang doktor. Nakita natin yung doktor na nagmamaang-maangan at halatang nagsisinungaling. It just so happened na tinapos nila yung PIDEA Leaks na yon. O, isa pa yung issue na yon, pero hayaan mo na muna yon. Di ba? Kaya hindi enough yung medical records kasi kayang doktorin. Ang kailangan natin ay proof of life together ng mga media, ng mga bayarang media, at nakalagay ang petsa or real time na live kasi again, pwedeng pikein yung live. Kahit panahon pa ng 1940s, kung pwede mong i-live broadcast, kaya mong i-live broadcast. Mga kababayan, lalo na dito sa mga bangag na, bangag na gobyernong ito. Tignan natin, mga kababayan. Ano sabi ng mga tao dito? Galit na galit yung mga tao dito sa ginagawa ng Bangag administration. Ayan. Dahil sa naranasan niyang diverticulitis, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain, di ba? Mag-trigger ng pain, pero nagluluto siya. Bakit? Di ba? Anong kadyotahan yan? Yes, tama. Dapat, ang AFP at PNP, mga nakakatanggap na ng maleta nga, mga kababayan. Ano sabi dito? Tignan natin. Tignan natin ang sinasabi nitong mga julul na to. Ngayon, si Inday Sara, ang company Inday Sara, nag-file ng petition for certiorari, di ba, and prohibition sa Korte Suprema para pigilan, habang hinahanap ko yung emote, para pigilan ang mga mapagsamantala, ang mga mapang-abuso, okay, diyan sa maletas kongresistas. 'Di ba? Para pigilan dahil mga kababayan, okay? Ang sabi nga, nasaan yung ballpen natin? Okay? Ang sabi nga ng kampo ni Inday, nag-file sila na pigilan na mag-release ng TRO or injunction ang Korte Suprema at i-declare na unconstitutional ang impeachment proceedings na ginagawa ng mga bangag dyan, ng mga maletas kongresistas dyan sa Kongreso kasi nga, according sa lawyer ni Inday Sara, ang sabi ng Korte Suprema, dapat Feb 26 o after February 26, 2026 na pwede mag-file ng panibagong impeachment from last year, 2025. So, ang ginawa pala nila, before Feb 26, yun ang nilalaban ng mga abogado ni Inday bago ng Pebrero 26, nila final yung impeachment complaint na yan, 1 and 2. Okay? Kaya sinasabi na yan ay unconstitutional kasi hindi siya pumasok sa 1-year bar
rule. Yan ang nakalagay sa complaint na inihain ni Inday Sara at ng kanyang campus sa Korte Suprema. Okay? Recently. Ngayon, mga kababayan, alright, ang sinasabi pa ng abogado ni Inday, walang tamang referrals. So, pinag-usapan na natin, walang tamang referrals talaga. Itong impeachment na ginawa nila o ginagawa nila sa kay BP Sara. Okay? No, 3 and 4 pala. Sorry. Well, yeah, before. Pareho lang. Impeachment complaint 1, 2, 3, and 4 before 2026. So ngayon, ito yung ginagawa nila ngayon. Ang tinatakel nila na nagmi-mini trial sila dyan sa maletas kongresistas na yan, mga kababayan, tama naman, hindi na dapat pinag-aaksayan ng pera ng bayan ito. Kasi bawat segundo o bawat iniinom nilang kape, pagkain, di ba, sweldo and everything, maleta, na inuubos nila o ginugugol nila dyan sa maletas maletas congress na yan, mga kababayan, ay nasasayang ang pera ng bayan. So, ang sinasabi dito, mga palangga, iniin ng kampo ni Inday, based on impeachment rules 7 and 8, wala talagang impeachable grounds. Which is we know. Ngayon, ang sinasabi ng mga julul, si Sara, ganyan-ganyan, ayaw lang niyang harapin ang impeachment, kaya lumapit sa Supreme Court. Bakit hindi pwedeng lumapit sa Supreme Court? 'Di ba? Ano pa ang purpose ng ano pang silbi ng Supreme Court kung hindi palalapit ang isang ginigipit? 'Di ba? Nakatulad ni Inday Sara para maipakita, okay? Na hey, ito yung mga ulul dito na mga nakatanggap ng maleta sa Kongreso ay inaabuso ang kanilang kapangyarihan. In layman's term, yun lang po. I mean, not term, simple explanation na maintindihan nating lahat. Yun lang ang sinabi ni Inday Sara na inaabuso nila ang kapangyarihan ng Congress. Even yung rules of impeachment ay hindi sinusunod ng mga yawa. Hindi sa iniiwasan. Inaabuso nila ang kapangyarihan. Wala ngang impeachable grounds. Mga kababayan, dahil nag-fishing expedition pa lang sila. Okay, hanapin ko lang yung yung kadyotahan nitong mga hayop na ito. Alright. Si Clarissa Taratara, yung hayop na yon. Tignan natin. Yes. Sabi ni Polly, I nominate niya ako for the position of secretary in BGCP. Ano yun? Bureau of Gurgur for Corrupt Politician. Yeah. Bakit yung secretary of Gurgur para mas mabilis tandaan palangga? Alright. Ngayon na ito pala. Ito, naglabas sila. April 8. Sabing ganun dito. Pakinggan muna natin to. Take full advantage of the 2 weeks to tingnan mo galing sa News 5 to. Tinatanong ni Clarissa Taratara si Bangag. Hindi nagsasabay yung ayan tingnan mo papakita ko sa inyo. Hindi nagsasabay yung bunganga ni Bangag sa words na naririnig. Ayan kayo na ang magusga. Mukhang may good news pa rin. Because in US, kaya niya agree to have this 2 weeks ceasefire. That's right. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. If kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan. Mga patay na. Dun sa ceasefire. Okay. Buksan ng Straits of Hormuz. Ibig Ayan sabihin, yung mga number 1, yung ating mga seafarer, libo-libong nanay. Anyway, hindi natin yung tatapusin. Okay? Puro recorded. Yes, Maricel. Puro recorded. So, lahat ng mga ginagawa nila, teka, may hinahanap ako isang video. Okay? I'm not gonna talk about that kadyotahan niya. Alright, tingnan natin to. Ayan. Ito. Hindi yan. Puro talaga. Ito. Ayokong tumaba uli. Ito. Ganun pa rin. Hindi pa rin sabay yung bunganga niya. Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir. Nagmamahal ulul. Kamusta po ang kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit na wala na yung tabangutan na may para babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman. Ano sa tingin niyo? Yan eh. At
wala po tayong problema. I am back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking Sinungaling. Okay? Back daw siya sa regular routine niya. Okay, mag-exercise. Pero in severe pain. Paano ka mag-exercise? Kung nasa maximum pain level ka. 'Di ba? Pakinggan pa natin yung ulol. doing my usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So yung diet niyo, sir, Oh, wala na. regular na, okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. Burger, More than 1 month na ako walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion, iwasan ko yung tomato, iwasan mo yung masyadong mantikain, pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Good news po yan. Good news po yan. Ah, 'di ba? Sabi nga ni Galaxy Obvious na throwback. 'Di ba? Ang labo-labo nagsusuntukan yung mga statement. Basahin natin yung comment ng mga tao. Sabi ng mga tao, ano ba to? Final interview? Sabi ng mga nagko-comment, we want live interview. We need live broadcast with live audience. Exactly. Nung nakaraan pa to AI lang ang sakalam. Halatang naka-background. Okay? Ang dami. Tingnan mo, yung mga taong bayan ito. Murag AI. Lumang video TikTok na. Takot sila kasi ang daming makukulong pag si Sara na maging presidente. Sabi ng isa, so this few months ago, wag kami. Nakita nyo yun. Kayo na mismo, kahit puntahan nyo yan, no? Di ba bukas araw ng Kagitingan, siguro naman maskip personal. Ayan, good point yan. Bukas, araw ng Kagitingan. Remember, araw ng Kagitingan in 2023, yung tumulo yung lumabas si Bangag. Oh, no. Lumabas si Bangag na merong pulburon dito. Okay? Mga kababayan, sa kanyang ilong na pinunasan lang niya. Pero antayin natin, hindi lang matatago lahat yan. Pero pag hindi pa sila naglabas ng video, pag hindi lumabas si Bangag bukas, sa araw ng Kagitingan, nang merong live audience, alam na natin. Okay? Hindi pwedeng hindi lumabas si Bangag sa araw ng Kagitingan. Kasi based dito sa kanilang recorded video, mga kababayan, na buhay pa daw si Bangag. Then lumabas siya bukas. Kung, sabi ni Bangag, okay lang siya. Walang bawal-bawal. Ang sabi ni Castro, diba, ni Saltik, o ni Kulasa, maximum ang level ng pain niya. O, tignan natin bukas. Diba? Yun yung kaabang-abang. Tomorrow, I think, kung April 8 na dito, mamaya dyan sa inyo kasi madaling araw na, di ba? Tignan natin kung lalabas siya tomorrow sa time ninyo. With that, kung lalabas siya, may mga audience, edi, aabangan na naman natin kung kailan siya uli aatakihin, di ba? Ganun lang yun. Kasi karapatan, hindi tayo pwedeng takutin. Hindi tayo pwedeng manahimik, mga palangga, na ang presidente nasa maximum level of pain, ginagago tayo. Hindi tayo magsisettle na okay lang na naglalabas sila ng mga lumang video, karapatan ninyo dahil araw-araw ginagastos nila at ninanakaw nila ang pera ng bayan. Kung makikita ninyo, mga kababayan, mga palangga, okay? Sabi ng mga nagkukan, matagal na yan, mag-live kayo, end of story. Parang nakikipag-usap lang sa hangin. Galingan nyo mag-edit, konti na lang, hindi na halata. Press con please para kitang-kita. Alright? Kung si AKMJS mo na yan, ang nag-interview yan, maniwala pa ako, sabi na nag-comment. Okay? Sabi ng isa, mahalaga na ang pinuno ng bansa ay nasa mabuting kondisyon upang magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin sa gitna ng samot-saring issue at hamon na kinaharap ng bansa, reassuring na malaman na manatili siyang focused at committed sa kanyang responsibilidad. Okay? Ang sabi dito, we are thankful that he is staying fit and strong. Sabi ng isa. O, yun ang sinasabi dito. Pero, hindi nga natin alam kasi recorded ito. Ito, kakampi niya to. Na may magpatuloy ang kanyang maayos na kalagayan. Tignan natin kung magpapatuloy. Kasi puro recorded nga ang binibigay sa atin. Sabi ng isa, tagal na yan. Bakit hindi ka sure? Okay? Sabi niya, parang edit naman. Ang sinasabi nito. Ang isa naman, mang sinungaling.
yung aso niya panay, tango-tango lang at panay ngiti sa amo niya. Alam mo, mga kababayan, na-interview ko si Bangag ng ilang beses. Yung interview na yan, okay, you know, sabi nga natin, hindi nga natin alam kung AI yan o dati na yan. Kasi nga dapat live talaga. Alam ko ang mga galawan ng mga hayop na yan. Alam ko yung dynamics ng mga kanilang mga optics. Dahil si Bangag, di ba sinabi ko sa inyo, nung in-interview ko yan, never ko yan in-interview, okay, na hindi siya nagbigay ng, na hindi sila nagbigay ng mga questions in advance. Kaya nga sinasabi ko noon sa inyo, di ba? Alam mo, kasi sa interview, kasama naman yung advanced question para mas mailatag, okay, ng iyong guest, okay, ng interviewee, mga kababayan, yung mga sagot. Di ba? Yung mga sagot na tama, kung ikaw ay para sa tama. Part yun sa journalism. Walang problema sana kung advanced question, pero yung mga tanong, yung mga sinasagot pala na inilalatag para sa bayan ay ginagawa. Kaso sa part ni Bangag, yung mga questions na tinanong ko sa kanya, well, advanced questions, tungkol sa pagpapaunlad ng, yun nga, yung mga regional hospitals daw, during, nung time bago mag-eleksyon, na magpapatayo siya ng mga regional hospitals. Kasi Marlica, lahat nagpupuntahan sa Maynila, sa heart center, kidney center, panahon na para tayo ay maglagay ng mga regional hospitals. Nasaan na? Sana Singapore-like na tayo kung hindi na ano yung father ko. Nasaan na ang Singapore-like? 'Di ba? So walang problema yung advanced question kung lahat yun ay yung mga sinasagot niya ay ginagawa niya. Kaso puro lahat kasinungalingan. Kaya yung pag-interview yan, lahat yan kadyotahan. So again, inamin nila ngayong araw na ito na malala. Yun ang pinaka-importante sa atin. Inamin ni Clarissa Taratara na si Bangag ay nasa malala o nasa sukdulan o yung word niya, maximum level of pain. Kayo na ang humusga dyan, doctors, nurses, medical professionals, kayo ang humusga kung ano ang inyong assessment dyan. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na ginagago tayo. Ang pinagkakabala nila ngayon, alam niyo kung ano, yung Oplan galugad nila. Yung Malamarsya nila, hinuhuli yung mga, di ba ang sabi nila, below 18, ang huhulihin nila na mga bata na nakatambay dyan sa mga kanto-kanto. O, tignan ninyo, baka na dyan na sa inyong mga kanto. Hindi naman bata yung hinuli nila, matanda, may edad na, may edad na, nasa 40s yata yung lalaki, nakita ko. Nakaumbilay lang yung kanyang t-shirt, tapos nakaupo siya sa labas ng bahay na, nagte-text ganun-ganon. Hinuli siya. Oplan galuga daw, anong sabi niya? Mainit kasi sa labas sa loob ng bahay, kaya nag-relax lang siya. See that? Martial law na. Mga kababayan, ang ginagawa sa inyo. Tas ayaw nyo pa manindigan. Manindigan na kayo. Kasi, well, pag patay na siya, hindi nyo na kailangan manindigan. Mag-celebrate na lang tayo. You know, God is good. Naniniwala ako. Like ako, di ba? 4 na kaso ko na binato nila. Sinong mag-aakala? 4, yeah. Sinong mag-aakala na umaalign ang langit sa kabila ng pagigipit nila sa akin. Kaya naniniwala ako, kapag nasa tamang landas ka, bibiyayaan ka ng Diyos. Kayo naman, mga kababayan, bibiyayaan din naman tayo ng Diyos. Pero syempre, dapat may kasamang, i-push natin. Manindigan kayo, hindi lang tayo pwede nakatanga. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Lagi ko sinasabi yan. Dapat tama din ginagawa natin na sama-sama tayo sa media, sa social media, nagko-comment tayo lahat kasi very powerful yan. Alam nyo, kahit na comment lang, ang impact niyan, yung pressure niyan sa mga bangag, tayo mo natataranta na sila. Baka nga dahil na maximum pain si Bangag, dahil sa kanyang stress level na nakikita niya. Kasi for sure nakikita nila yun sa social media. Sinusuka sila ng taong bayan. So hindi porket, unless na hindi kayo troll, di ba? Na kayo'y nagko-comment, nakikialam kayo sa problema ng bayan dahil issue nyo to eh. Kung tutusin, hindi ko to issue. Lalo na sa ibang bansa ako, kayo, nandiyan kayo. So, napakalaking tulong. So, pagpatuloy pa natin to. Yung hindi kaya, yung wala sa Pilipinas,
thank you dahil nandiyan dyan kayo, mga social media warrior kayo. Pero yung nasa Pilipinas, kung mayroong pagtitipon, lumabas kayo. Dahil, yes, sabi ni Amelia, God is good all the time. Sabi ganon. Yes, ako naniniwala ako dyan. Kasi personal experience. Diba? Hindi man ako versikulo 4:8:2 nagpapatuwad ng mga babae sa alam niyo na yon. Hindi ba ako nagbe-versikulo 4:4, 8:8, tapos biglang may mga babae kang patutuwa rin dyan, alam niyo yung mga jugaw-jugaw. Hindi ko man ginagawa yung mga versikulo 4:8:8 na yan. Nagtirik na naman tayo ng kandilang itim. Gusto niyo ba live sorcerer ako? Gusto ba mag-live sorcerer, mag-ano tayo dito, live kulam? Nung college ako ha, inakto ko yan, sorcerer. Sayang nga lang eh. Jeanette, nasaan na yung ano natin? May video tayo yan, alam ko eh, nasa na? Okay? I think second year college kami. 'Di ba? Kaya mo, uulitin ko, i-re-enact ko ang live sorcery, mga palangga. Makikita nyo si Inday, Marlica, nag-kulam-kulam. Harry Potter, meron ako yung, yung wand ni binigay ni Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, how are you? You're too busy, ha? And congratulations na ipanalo natin ang kaso ni Richard Santillan. Ano sabi? Okay. Okay, Cynthia Barioan, you're dead. Okay? You're gurgured today. Congratulations. Diba? All right. So, gusto niyo sumali sa online kulam? I don't know kung ilan na magkasya dito sa screen. Mag-online kulam tayo kasi umi-epekto eh. Konting kembot na lang yan. Konting kembot na lang. Okay. Ngayon mga kababayan, tignan natin. Ngayon, ang mga busy pa rin sila. Wala naman sila ibang pinagkabisi-bisan si Inday. Kaya sila ganyan. Kasi nga, alam nila na any moment, it's either patay na si Bangag, hindi nga natin alam kung patay o buhay. Kaya nga tinatanong natin, patay ba o buhay? Ipakita siya ng live, mga kababayan. Okay? Kaya ngayon, talagang sanib puwersa sila para si Inday Sara ay i-technical or not really technically, abusuhin nila ang batas. Kasi nararamdaman nila, mga kababayan, na any moment kung nasa maximum pain level na si Bangag, pwede talaga siya mategi. Sabi ko nga, dapat nga naka-endorse sa kanya, na i-transfer na ang torch sa kanya, I mean, yung presidency sa kanya. Kasi nga, kung in pain na si Bangag at hindi naman talaga nakaka-function ever since si Bangag dahil nga addictus benedictus, mga kababayan. Okay. Ano siya nasabi dito? Wala tayong sorbe-sorbe ng mga Bangag. Okay, tamo. Ilang lugar sa Bulacan, Pampanga, Quezon City, Laguna, mawawalan ng kuryente sa April 7 to 12. Grabe yung mga balita. Okay? Dalawang simbahan sa San Miguel, Bulacan, nilooban. Yan. Kampo ni Romualdez dumipensa sa gitna ng bantang plunder complaint. Yan, isa pa to. Dapat talaga bitayin tong lahat ng ito. I don't wanna talk about, itong mga hayop na to dahil pinag-usapan na natin to kahapon. But again, ililibing ba? Isasama ba sa hukay ni Romualdez si Bangag? Sana sabay-sabay sila, no? Sabay-sabay silang nasa hukay. Ito sabi, mga pasimuno ng fake news versus first Bangag family. Hindi palalagpasin ng PCO. Ito, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ng kanilang acting presidential communication na Dave Gomez na ito, tungkol nga ito sa issue ni yung sakit ni Bangag. Okay? Babala. Okay? Kakasuhan ang sino mang pasimuno at sa likod ng pagpakalat ng ganitong uri ng impormasyon tungkol sa sa mapanirang impormasyon laban sa first family. Di ba mga putang inang ito? Kakasuhan sa mapanira. Imagine niyo, panahon ni Pangulong Duterte, lahat binato nyo kay Pangulong Duterte. Kinasuhan ba ni Pangulong Duterte ang taong bayan? O yung mga ordinaryong citizens? Wala. Pero sila, dahil natatakot sila talaga na anytime, any moment, mamatay o patay na nga si Bangag, ito ngayon. Mga kababayan, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. Ulol, bakit hindi kayo nag-file? Nung pinasabog ko na si Bangag Jr. together with the authentication, okay, forensic authentication, mga kababayan,
'Di ba? Bakit hindi pa rin ang kaso, 'di ba hinahamon ko sila? Naalala nyo? Hinamon ako ng NBI, PNP, DOJ, lahat sila. Balikan nyo, nandyan sa balita, Marlica, i-extract, Marlica, NBI director. Kinakakasuhan daw ako dahil daw ako'y nagpapakalat ng kasinungalingan na si Marcos Jr. ay bangag. 24 yun, 26, magdo 2 years na sa July. Wala pa rin pong kaso na binato sa akin ng bangag administration patungkol sa inilabas ko na siya ay adik, si Lisa ay kidnapper. Kasi may mga ebidensya tayo eh. Kidnapper, lahat na binato ko wala silang kinaso patungkol dyan. Ang kinaso nila iba. Yung mga dami nila, 'di ba? Yung kanilang mga dami, yun lang, yung mga proxy cases ni Lisa Tanas. Pero patungkol dyan sa inirelease ko na addictus benedictus si Bangag, which is vindicated na ako dyan, pinatunayan na yan ng kapatid, wala po silang kaso dyan. Tapos ngayon, magkakaso na naman daw sila tungkol sa nagpapakalat ng fake news. Huwag po kayong matakot. Dahil yan ay puro panakot lang, katulad ng ginagawa nila sa akin. Alright? So, kung meron may magkakaso sa inyo dyan, mag-message lang kayo, okay? Mag-message kayo dyan sa ating mga Facebook page or sa ating email, balitang maharlika at protonmail.com and gmail.com o Maharlika Network at protonmail pala. Mag-message lang kayo dyan kasi hingi tayo na marami tayong mga kaibigang abogado na pwedeng tumulong sa inyo sa mga panggigipit ng gobyernong ito. Okay? Ako, walang tumulong sa akin, sarili ko lang. Nilabanan ko tong mga hayop na ito. Okay, wala. Sarili ko lang, nilalabanan ko. Pero kayo, alam ko na yung iba sa inyo, takot talaga na sinisindak-sindak na mga ito. Kasi sabi niya, no one will be spared. Basta daw mapatunayan fake news. Dapat nga silang nakakulong. Well, alam niyo na yan. Dapat sila ang nabitay. Dahil si Lisa Tanas ang nagpakalat ng peking litrato ni Bangag. 'Di ba? Ang mga media ang nagpakalat ng mga file video ni Bangag. Alright? So yan ngayon, mga kababayan. Tignan natin kung ano yung mga pinagsasabi ng mga hayop na to. Tignan mo, 17 years old, huli sa drogang pinalaman sa kangkong sa Aklan. Tangina, ito na yung nangyayari. Oh. Mount Banahaw, nasa alaula sa gabundok na basura. Diyos ko po. O yan. Okay, ito na naman. Interpol Red Notice versus Zaldico. Posibleng ilabas sa susunod na linggo. Good luck. Nako, Saldi. Huwag na huwag kang magpapahuli sa mga hayop na yan. Ang sabi ng Remulya, ito pag-usapan natin si John Vic Remulya. John Vic, kumusta na si Poquido? Diba? Kumusta na ang bilat ni Poquido? John Vic. Sabi ni John Vic, si Zaldico nag-a-apply na kami, si Zaldico, sabi niya, nag-a-apply na kami ng red notice sa Interpol. I think we should get the red notice anytime this week or next week. Sabi ni John Vic Remulla. Di ba matagal yun ang sinasabi yan? Last year? Nasabi na sa red notice na si Zaldico. Nakita niyo yung kasinungalingan? At ang sabi niya nung nakaraan, susunduin niya si Zaldico. Umalis ba siya? Baka naman bumiyak ka lang ng Poquido doon sa Europa. I'm not sure dahil hindi ako updated sa kaputahan ni John Vic, no? Diba? Ang sabi niya, pupuntahan niya si Zaldico sa Europa. Now, lalabas na raw ang red notice. Napag-alaman ko, according sa ating source, sa ating Juting Jahas, Zaldico, tinatanong kita, di umano, kaya gusto mo lang pumunta sa Europa kasi gusto mong magbiyakan kayo ni Poquido. Gaano katotoo? Kaya kayo dyan sa immigration, well, magkakasabwat kayo. Yang putang inang Poquido na yan, nasabi ng informante natin na binigyan ng luxury cars ng Porsche. Dalawang car na yung binigay, di ba? Ano ba yung isa? Porsche, I forgot kung ano yung isang kotse na yun. Yung una, nilabas ko yun last year. John Vic Remulla, shout out sa asawa mong doktorang maganda. Doktora. Nakita ko yung asawa ni John Vic. In fairness, mukhang, dissenting babae. Doktora, baka naman. Kasi bulong-bulungan sa karinderya, na di umano, ang asawa mo ay nagregalo
ng mamahaling sasakyan kay Pukido. Ang question ng taong bayan, saan galing ang pera, doktora? Sa savings ninyo o sa pera ng bayan? And also, doktora, usap-usapan sa karinderya na kaya gusto ni John Vic Remulla pumunta sa Europa kasi bibiyakin ang isang Pukido. Gaano katotoo? Magpa-surveillance mo na yung asawa mo or unless, you allowed it. 'Di ba? Na mangyari mga ganyan. Right? Iniputan ka di umano, sabi James Cloud. Ngayon, mga palangga, ito naman kasi itong mga media personalities natin, 'di ba? Yung iba nga diyan, yung isa nga diyan nag-blowjob sa parking lot. My God, kadiri, 'di ba? Tapos makaarte mga putang inan to. Akala mo kalinis-linisan mga yawa. Okay? Wala naman tayong pakialam. Kahit magbiyakan sila, magpa-bottom si Bangag, magyupyupan sila, whatever, wala tayong pakialam. Personal kaalputan nila yon. Ang pinakikialaman natin kung pera ba ng bayan ang ginagastos nila dito sa mga luxury cars. 'Di ba? John Vic Remulla, sumagot ka. Kasi sabi ko, immigration, lahat, kung talagang gusto nyo lang imbestigahan, tignan nyo ang travel history ni Pukido. Kung lumipad si Remulla, kunwari, sa ganitong date, tapos meron lang like after 2 days, 3 days, 'di ba? May interval. Okay? Na after 2 days, lumipad si Pukido. Same city, pero pwedeng umano yan. Ano mo naman yung mga putang inang mga masasamang damo na yan? Kunyari, lilipad si Pukido from Manila to Singapore muna. Hindi mo na siya kukuha ang ticket. Pwede yun. Gawin ng mga yawa. Then from Singapore, lilipad papuntang Europe, papuntang Portugal. Yung mga ganun. Yan ang gawain ng mga tiwaling politiko. Yan ang gawain ng mga alpot. Diba? Shout out sa lahat ng alpot. Mga susubels. yun, mga kabalangga. So sagutin mo. John Vic Remulla, sumagot ka. Kasi ito, para matapos na ito, totoo ba? Kasi yung picture niya dalawa ni Pukido, parang in love siya sa iyo eh. Totoo ba na niregaluhan mo ng mamahaling sasakyan si Pukido? Kasi finlaunt niya sa kanyang Instagram, dinilit niya lang. Finlaunt niya yung mga Hermes, dati hindi naman nakakabili ng Hermes daw yan, sabi ng ating mga chismosa sa showbiz. Kasi kung regular reporter ka lang, wala kang business. Oy, may reporter ba dito? Gaano ba, ilang milyon ba ang kinikita nyo unless sobrang sikat ka? Kaya nga yung ibang mga reporters kumakapit sa mga politikong bumibiyak na mga Pukido. Magkano ang sweldo ni Pukido? Bakit siya nakaka-afford ng mga Hermes na yan? Bakit siya nakaka-afford ng Porsche na yan at Lexus? Yes, thank you. Michael, yeah. Saan galing ang pera na pinambili ng Porsche and Lexus? Then you talk about Inday Sara, mga kakahayupan nyo about Inday Sara. Yung mga alpot na kabit, kasama yan sa pagsira ng taong bayan. Yan dapat. Magkano? Wala pang 200 monthly yan siguro. 200, wala pang 200 monthly, bibili ka ng Hermes na ilang milyon, 1 milyon, almost 1 million. Kami nga dito sa Amerika. Kaya namin niya, pero Diyos ko po, well, ako personally, kung gusto mo talaga igagapang yung Hermes na yan, kaya naman yan pag kaya mo naman yan, utangin mo ng bonggang-bongga. The point is, that's not Marley. Alam niyo naman, di ako mahilig sa mga ganyan-ganyan at saka sayang yung pera at wala tayong pera. Yun yung katotohanan. Pero pwede mo igapang yan. Pero nagkakaroon lang tayo ng comparison ng isang unless kung celebrity ka, na sikat ka. Pero kung bilat-bilat ka lang na reporters o pipitsuging artista, hindi ka makakabili ng Hermes. Hindi ka makakabili ng Lexus. Hindi ka makakabili ng Porsche. Pwede na sigurong bumili hulugan. Pero dalawa, Porsche at Lexus, saan na kumuha ng pera? Alpot. Ang kapal ng mukha mong retokada kang alpot ka. 'Di ba? Isa ka ring panira. Okay? Lahat ng mga alpot,
Katulad yung in-interview dyan ni Maddox, yung binigyan daw siya ng congressman ng allowance ng 3 million. Dapat yung kasama sa pagbita yung mga bilat nila eh. Kasi yung bilat nila, kasama yan sa pagsira ng kinabukasan ninyo. Imagine mo, puhunan nila, bilat lang. Nakakuha sila ng Lexus, nakakuha sila ng Bentley, kung ano pa, pera, 3 million. Di ba? Kaya kaluluoy talaga kayo mga palangga. Ang bilat nila, ginabuka-buka lang nila. O, gasyot lang ang mga magnanak, ang mga joto ng mga kawatan. Tapos gano'n na. Kaya walang mga, okay na sana kung pera nila. Wala naman tayong pakialam. Di ba? Wala tayong mga, sabi ni Joan, mamahaling pokpok. Mga kababayan, wala akong pakialam sa inyo kung gusto nyo bumili ng bilat o bumili ng boto. Wala na tayong pakialam dyan. Siguraduhin nyo lang na ang perang ginagamit nyo ay hindi pera ng bayan. Right? Kaya nga tinatanong natin, John V. Cremulya, DILG Secretary, totoo ba na rinagaluhan mo ng Porsche at Lexus? At ngayon, according sa ating source, ito daw si Pukido ay pinagkakalat na magiging first lady pa ang bilat. Oh,